mga kalingap, this is si Kuya Potpot Vlog at welcome to my YouTube channel at meron tayong isang reaction video na gagawin guys. Ito yung mula sa latest upload po ni Mr. Bentyboy guys, no? At syempre bago tayo magsimula ng ating reaction video ay mag-shoutout po muna tayo. May kalab shoutout po sa ama ng kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rabs, 10 ng kanyang mga kasamahan. At syempre, mega love shoutout po sa lahat ng sumusuporta sa buong Team Kalingap. Isang mapagpalang umaga, tanghali o gabi mga Kalingap. Saan man kayo ng sulok ng mundo naroon, naway lagi sa kayong sanay gabayan kayo ng ating poong may kapal guys. So, ayan, simulan na natin ating reaction video guys, no? Duman sa Hope. Opo. Klase ko po baga sir. Klase mo si Erika. So, ayan, no, nalaman natin, no? Sa pagdalo uli po ni Mr. Bentyboy kay Lakulot, nalaman natin na magkaklase po si Erika at si Kulot guys. So sundan pa natin ang kanilang pag-uusap ni Mr. Bentyboy at ni Kulot guys. Aisha, binabanggit sa'yo si Erika? Wala. Kumusta man si Erika bilang klase? Ayos man po. Pinapansin ka? Opo. Mabait naman si Erika. Mabait po siya talaga. Anong masabi mo kay Erika nung unang muna kilala tapos ngayon nasikat na siya? Ano po? Dati man lang po noon po hanggang ngayon mabait pa din po sa Ate Erika. Tsaka matulungin po. So ayan guys, no? Ayon kay Kulot, no, ang pagkakilala niya kay Erika mula pa noon hanggang ngayon na magkaklase sila ay mabait at matulungin guys. So ayan, no, nalaman natin na talagang grabe talaga ang pagiging mabait ito at palakaibigan, no, ni Erika, no. So sundan pa natin yung pakipag-usap po ni Mr. Bentyboy, no, kay Kulot. Matulungin? Kagaya ng tinutulungan ka? Hindi po. Kapag may mga project po baga parang kapag need po namin ng laptop tapos dadalhin po sa school yung sa kanya po pinapera po. Yan guys, no, nalaman din natin guys, no, talagang pag may mga group activities or school project na kailangan po yung laptop, no, ay walang alinlangan, no, na dinadala ni Erika yung kanyang laptop na alam naman natin na may bigay, no, na isang generous sponsor, no, ng laptop kay Erika nung nakaraang birthday niya at ito talaga magagamit niya, no, sa kanyang pag-aaral guys. So ayan, nagagamit na nga ni Erika at sinishare pa, no, sa mga kaklase pag may mga group activities or research sila na which is kailangan yung laptop guys. So ayan, sundan pa natin yung pakipag-usap, no, ni Mr. Bentyboy kay Kulot. Pag umuwi si Erika, di ba, basa ng uwian nun? Pag inabot ng gabi, ang alas 6 ng bagang biyahe, paano yung nauwi? May sarili na yung motor? Hindi ko lang po alam. Ang uwian man po namin hanggang 4:25 lang kaya abot pa mo po ata ng biyahe. So ayan guys, so, nalaman din natin, no, sa pagtatanong po ni Mr. Bentyboy Kulot, no, yung pag-uwian nila, no, galing sa klase nila Kulot, kung si Erika ba may sariling motor or nagko-commute, no, ayon ko sa aking pagkaunawa sa pagtatanong ni Mr. Bentyboy at agad naman sinagot ito ni Kulot na ang kanilang uwian ay 4:25 which means na mas maaga sa inaasahang alas 6 at which is makakahabol pa sa biyahe. Parang ang pagkaunawa ko rito guys ay may oras ang biyahe, no, kala Erika. So guys, sundan pa natin ang pagtatanong po ni Mr. Bentyboy kay Kulot. Nakakalungkot isipin na parang yung ayaw na magpa-vlog. Opo. Ano din po ay nang nabibisi din po kasi kami kasi po ng mga exam. Tapos ang gawa po kasi sa amin, kami na po yung na-lesson, binibigay po sa amin yung ile-lesson namin. Tapos ang kailangan po baga namin yung pag-aralan kung ano yung mga topic na yun. Kasi po, bukod po sa ile-lesson namin, natanong pa po yung teacher. So yan, no, nalaman din natin, grabe talaga naman pala ang hectic ng schedule ng ginagawa nila Kulot sa school, no. Bukod pa sa exam, may mga lesson pa lang sila na sila yung gagawa mismo at sila yung magtatackle. So no, na itatanong ng teacher, parang ang nangyayari guys na parang module type ng pagtuturo guys, na binibigyan ka ng isang i-discuss mo, isang topic mo na ipapaliwanag mo, no, sa
loob ng classroom nyo. At maghahanda ka rin ng mga kasagutan sa mga posibleng itatanong, no, sa iyong diniscuss, no. So ito yung pagkakaunawa ko sa paliwanag ni Kulot, kaya pala talaga nahihirapan talaga si Erica, medyo talaga nagkakaroon talaga ng adjustment kasi guys, iba na kasi yung form ng education system natin dito sa Pilipinas, guys, no. Katulad niya, may senior high school tayo na tinatawag. So guys, sundan pa natin yung pagtatanong ni Kuya Bentiboy, no, o ni Mr. Bentiboy kay Kulot, guys. Yung teacher nyo maigpit. Hindi man po, kumbaga po, pinaprepare lang po kami para po baga sakali. Na na iba na, hirap po baga magsalita sa unahan. Parang kahit alam niya po baga yung, yung alam niya po yung sagot, parang hindi talaga siya Nasagot. Opo, kaya ang So ayun guys, no, nalaman natin na parang hinahanda ng teacher nila itong mga estudyante niyan, to sila Kulot, para pagdating ng college. So lalo doon sa mga estudyante na alam talaga yung sagot, kaya lang hiyang humarap sa or pag nasa harapan na sila ng kaklase niyan habang sinasabi niya kanyang sagot do sa mga posibleng itanong ng mga teacher niya pagdating nila ng college, which is ang ibig pakiwari ko kasi binubus yung confidence ng estudyante para pag dating nga naman talaga ng college, talagang ready na sila. Kasi guys, alam naman natin ibang estudyante ay may medyo ninenervyos o nagiging mahihiyain, no, pag tatawagin sa harapan, no, at doon ani ng teacher at doon tatanong doon about sa dinidiscuss nilang topic, no, o sa kanila pinag-aaralan, nga parang hinahanda talaga sila para mag-boost nga talaga yung confidence para pagdating nila ng college medyo ready na sila, guys, no? Hindi na sila mag-aalangan if ever na maka-encounter sila ng mga ganong situation, nga. So sundan pa po natin. po at mga teacher, estudyante na po yung pinapalit. I mean, hindi mo pinapalisan, parang sila lang yung ma-lesson una, tapos ila-lesson ulit po nung teacher. Ibig sabihin, ano sa tingin mo? Bakit parang umiiwas? So, parang halimbawa, parang umiiwas na si Erica sa pag-vlog. Kulot, ano pala yung sa tingin mong dahilan kung bakit? Parang ayaw magpa-vlog ni Erica? Siguro lang po, tingin ko lang po, parang gusto niya po magpa-vlog. Kaso lang po, yung schedule nga po namin sa pag-aaral na yung ma-elilis po baga niya na oras dun sa pag-aaral. Kasi po, marami din po activity sa isang araw po, may 5 po kaming subject. Dun po sa 5 yun, may assignment, may activity dapat gawin, may group activity, may reporting. Kaya po, siguro po, hindi po kasya dun sa, sa time limits niya po. So ayan guys, no, nalaman natin guys, no, na sa pakiwari po, no, ni Kulot ay gusto rin magpa-vlog pa rin talaga ni Erica. Kaya lang guys, so dahil lang po sa sa schedule niya sa school, yung medyo sobrang busy guys, no, nalaman natin dito na grabe yung daily routine or daily activities nila Erica, no, sa school, na may reporting, solo reporting, group reporting, may assignment, no, may mga reporting pa guys, at kung ano pang activities guys, no. So medyo siguro dito nahihirapan si Erica guys, kasi nga alam naman natin na 3 years, no, siyang napatigil na mag-aral guys, no. So guys, parang nag-a-adjust siya or nabigla siya, no, na pagbalik eskwela niya guys, no, ng grade 11 guys, at talagang ganun pala katindi na yung yung oras na kakainin ng niya, no, pagdating sa school guys. At siguro nga hindi na nakakayanin ng oras niya guys, no, sa sobrang hectic ng schedule niya sa school. Kaya po siguro talagang medyo nahirapan siya at talagang pinatigil niya yung pag-vlog. Kasi guys, alam naman din natin na gusto talaga mag-focus din Erica, no, sa kanyang pag-aaral, no. At ito siguro nga po talaga yung naging dahilan, no, talaga kung bakit, no, biglang ayaw na magpa-vlog talaga ni Erica guys, no.
nahihirapan na siya sa oras niya. Hindi na niya ma-manage yung oras sa pag-aaral, which is number one priority niya, at nagpo-focus siya rito. In the same time, yung pagbablog no, sa kanilang tambalan ni Edu, no, yung tambalang Edrica. So guys, to talagang hirap na hirapan na po talaga siya. So ito po talaga siguro yung naging dahilan, no, yung isang reason niya kung bakit ayaw niya nang magpa-vlog ni Erica, guys. So ayan, at hanggang dito na lang ating reaction video. Maraming salamat po. At dito nalaman na natin, guys, yung one of the reason kung bakit ayaw na magpa-vlog or itinigil na yung pagpa-vlog ni Erica, no? So, at sana yung maunawaan ng mga supporters po ng tambalan nila ni Edu, guys, na ito na yung na talagang nahihirapan, no, si Erica ang i-manage yung kanyang oras, no? Dahil sa daming activities at na ginagawa sa school, no, medyo talaga siya, medyo nahihirapan na siyang i-manage ang kanyang mga oras, no. Parang yung nahihirapan siya at parang hindi siya makapag-focus if ever na magbablog pa siya, talagang mahihirapan, mukhang talagang mapapagod na talaga siya ng todo siguro. Kaya itinigil niya or sinabi niya sa kalingap na ayaw na niya magpa-vlog, guys, at gusto na lang niya muna mag-focus sa pag-aaral niya at sa iba pa niyang goal sa buhay, guys. So ayan, nalaman na natin yung isa sa posibleng dahilan, guys, no, kung bakit ayaw na magpa-vlog, no, ni Erica, guys. At ayun, nalaman natin sa pagtatanong po ni Mr. Bentyboy kay Kulot na kaklase pala ni Erica at na talagang sinabi rin na talagang grabe yung hirap ng schedule nila sa school, no. At nalaman natin grabe talaga kung ano yung mga activities na ginagawa nila ni Erica at nila Kulot, no. So, kaya po, ito po siguro yung one of the reason kung bakit ayaw na talagang magpa-vlog ni Erica, guys. So, hanggang dito na lang ating reaction video, guys. Maraming salamat po. At siyempre, kung gusto niyo mapanood ang full video nito, guys, ay pakisabisita na lang po ang YouTube channel ni Mr. Bentyboy. At siyempre, pakisubscribe na rin ang kanyang channel. At i-like nyo na rin at don't skip ads para makatulong po kayo lalo kay Mr. Bentyboy, guys. So, at siyempre, bago tayo tuloy magtapos ay palambing din po sa muntik kong channel, Kuya Potot Vlog, at hit nyo notification bell para kayo laging update sa aking mga reaction videos, guys, no? So hanggang dito na lang ating reaction video. Maraming salamat po. This is Kuya Potot Vlog saying bye bye.